afternoon. Kaninang umaga po nag-testify na naman po ako, tapos ngayon na naman. So, yung nakarinig po kaninang umaga, sana huwag kayong... Yes, okay lang. Hindi namin narinig. Hindi pa namin alam. So, lingid sa kaalaman po ninyo na ang tagal ko hindi pumunta dito sa church. Pero nasa, ano po ako, nasa Hospice Palliative Care po ako sa Chunun Hospital. So yung kung sino yung nakakaalam na ano yung Hospice Palliative Care. Yung Hospice Palliative Care na po na yun ay yun yung malapit lang mamatay ng mga pasyente. So ang mga kasamahan ko doon, mga matatanda, parang siguro ako yung pinakabata doon kasi yung mga iba after one day, gusto, sabi ko, may namatay na naman. Kailan yung sa utak ko lang, tapos nung yung first day ko po, sa totoo lang, nakalimutan ko na isalaysay kanina kasi para akong pagod pa, hindi, ano yung isipan ko. Pero kanina kumakain po ako, ay may nakalimutan pala akong hindi nasabi. So, Continue mo na. kasi nung last nagkita-kita tayo doon sa may police station, Yeah. ang laki-laki po ng mga legs ko, tapos ang tigas-tigas. Ang tigas-tigas nung time na yon, tapos hindi ako talaga makahinga ng mahigit. Hirap na hirap po ako, pati maligo ako para ako'y nalulunod. Ngayon, nag-decide po ako 20 yata yun or 19. Pumunta na kami ng hospital kasi hindi ko na po kaya. Pati punta ng toilet. Talagang hirap na akong huminga. Ngayon nung napunta na ako doon sa Chunun Hospital, inano ako kaagad ng mga doktor na inasikaso po ako kaagad. Tapos ang sabi sa akin, marami daw tubig sa may heart ko. Kaya daw ang tataba ng yung katawan ko hanggang na dito sa head ko. Manas. Tapos umanas na, tapos yung tsura ko noon siguro kung nakita niyo, hindi ko alam kung ano na. Ngayon ang ginawa sa akin, nilagyan ng karayom dito sa may bandang puso ko, tapos yun, inano yung tubig, tinanggal yung tubig. Pero nung time pala na yun po, hindi ko na alam ang ginagawa ko. 4 days. 4 days na yan, wala akong tamang pag-iisip, kundi pero ang nasa utak ko, may kalaban ako, yung tatay ng anak ko, yun ang kalaban ko na kung hindi ko daw gagawin yung sinasabi niya, papatayin niya ako. Ngayon, ang ginagawa ko naman, parang sinusunod ko rin lang yung mga sinasabi niya, tapos parang inututo ko rin daw, para hindi niya ako patayin. Kasi mapangyarihan yung parang mayroong hawakan ko lang daw yung upuan, parang namamagnet ako, hindi na ako makagalaw, pero sabi ko, ang kasama ko dito, sabi ko nun, ang Panginoon. Amen. Amen. Tinago ko, sabi ko, itatawag ko sa Panginoon dito sa bunganga ko. Hindi ko makakalimutan yun, kaya every time na may ginagawa yung tatay ng anak ko daw na masama, yun, binabanggit ko palagi yung pangalan ng Panginoon. Binubuhusan pa ako na dinudurog na yung glass. Inaano dito sa katawan ko, tapos sinusunog yung hako, gano'n. Hirap na hirap po ako, hindi makakilos, makagalaw. Yun pala nung time 4, nasa 4 ang yung oxygen ko na. Nasa number 4 na. Hindi na nila pwedeng ilagay sa number 5 kasi yun na daw yung talagang 50-50 na ako ng time na yun. Yun pala, yung bang hirap na hirap kong ginagalaw yung katawan ko na talagang inaano ko yung buhay ko, yung talagang nakikipaglaban na ako. Nakikipaglaban na ako nung time na yun, tapos sabi ng doktor daw dun sa kaibigan ko, tawagan na yung kapatid ko. Kasi 50-50 na ako eh. Pero ang lakas pa naman yung utak ko dahil nung time na yun, sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag mo silang hayaan na ako'y yung masira nila yung ano ko ba, yung tiwala ko sa Panginoon o yung faith ko na sa'yo.
huwag mo akong iwanan. Tapos nung mga 5 days na, ika 4 days na, parang umano na rin yung ulirat ko na binalik na rin ng Bumalik. Panginoon yung ulirat ko dahil alam ko na yung ginagawa ko. So, ang Panginoon talaga ang nagbigay sa akin yung 4 days na yun. Ang Amen. hirap. Ang hirap kong pinaglaban talaga ang Panginoon sa aking, sa nangyari po sa akin. Hirap na hirap po ako sa nangyari sa akin nung time na yun. Tapos ang sabi ng kapatid ko, saan ko kaya ilalagay yung kapatid ko? Ang kanyang ilungon nga eh. Kabaong. Ilagay kayo namin sa loob ng bahay, sa labas yung gano'n. Kasi umiyak na sila eh, tapos tinawagan na pumunta na ng Hong Kong yung kapatid ko para iuwi ako. Grabe yung nangyari sa akin kapatid, kaya faith lang talaga. Amen. Amen. Huwag nating ano yung Panginoon. Yung Panginoon wala naman binibigay sa akin na maganda. Take time. Yes. Amen. Kasi yun din yung naaalala ko. Sabi daw ko nung take time. Tapos sabi, may utos daw sa Panginoon na huwag niyong galawin yan. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Huwag niyong galawin yan, sabi daw ko nung kaya nung ko na yun. Nabuhay na po ako yung bang, alam ko na yung, bumalik na yung tamang pag-iisip ko. Oo. Kaya tayo mga kapatid, kahit may sakit tayo, huwag nating kabayaan yung sarili natin na magdasal. Nandiyan ang Panginoon. Sabi na, ang tagal naman yung Panginoon sa akin. Huwag po. Yung word na take time. Ilagay po natin sa isipan po natin yung hindi mo lang basta-basta maano yung victory. Amen. Kagaya ng sabi ni Sister Letty na nabaptize tayo. Yung 50 na salvation yung natin, totoo yun. Kaya po, yung mga bago lang dito, pagpatuloy lang po. Amen. Huwag kayong alinlangan na pumasok dito sa aming Church. Makakabuti rin sa atin ito. Amen. Dahil marami din tayong natututunan. Amen. Kagaya ko nung first time ko lang dito, may cancer na po ako noon. Pero yung aura ko din noon po, ang itim na katawan ng mukha ko, ang itim. Ang itim. Pero nung Nabautismahan. binautisman ako, yung mukha ko parang at saka Nagliwanag. katawan ko, nag-blooming. Amen. Praise Totoo God. yun. Basta may tiwala lang tayo sa Panginoon natin. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Praise Saka God. marami na rin akong naranasan na ginawa ng Panginoon sa akin. Amen. Parang sabi ko, ano kaya ito? Pati ngayon, ang laking question mark sa akin po yun. Dahil 3 beses na ako binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Akala ko talaga mamamatay na po ako. Pero ngayon naman, pinaka-serious talaga dahil nanghingalo na ako eh. At saka yung place na pinaglagyan na po sa akin talagang last ano na yun. Place na mga tao na talagang kung mamamatay ka. Oo. Wala na. Kaya ang bait-bait po ng Panginoon. Ang bait-bait po ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya, ipagpatuloy po natin Praise ang God. ating faith sa Panginoon. Amen. Huwag tayong mag-apura dahil nandyan lang yan. Amen. Yes. Thank you very much po sa halaga. Okay.